Amen? Palakpakan muna natin yung Diyos na buhay. Glory to God, glory to God, glory to Christ Jesus. And we're going to tackle the most controversial topic sa mundo ng end time message. At yan ay walang iba kundi ang pagdating ng dakilang kapigatian. Hallelujah, hallelujah. So, nakita po ninyo, these are the events that will happen very, very soon. Ngayon, matunog na ang balita na itatayo na ang third temple. At pagdami ng LGBTQ wherever sa anong mundo. At ang topic ni Pastor kanina ay ang pagkahulog ni Satanas to reign for 3.5 years. Ang pagdating ng dalawang propeta, si Elijah at saka si Moses, ay babalik. Ang tao sa Great Tribulation ay magiging zombie-like. At pagkatapos ang pagkabagsak ng Amerika, naging sanhi upang ang tao ay pipila at nagpatatak ng 666 kung gusto nilang kumain at makapagbili at makapagbenta. At pagdating ng masalimuot, the wrath of God, ang galit at puot ng Diyos. At pagdating ng Antikristo sa laman, at ang tinatawag nating Jacob's trouble. Sino si Jacob? Pag sinabi natin Jacob, this pertains to Israel. Amen? Pag sinabi natin Jacob's trouble, babalik na ang Panginoon sa Israel. At yung Espiritu Santo na nasa atin, na nagdadala o magdadala sa atin sa rapture, ay babalik sa Revelation 12. Sa Zechariah chapter 12. At ang matitira na mga remnants ng Israel, dahil papatayin sila, pupugtubin ng buong Jerusalem, gagahasain ng maraming kababaihan, papatayin ng 2/3 of the population of Israel, 1/3 of which na siyang matitira ay siyang mabuborn again on that day. And then, darating ang Panginoon for the third coming. Kasama ang mga umakyat. Sino yun? Tayo, the bride. The bride of Christ, na kasama doon sa paglagaw, ay kasama niya upang makipagdigma sa mga sundalong pumugpog sa Israel for the future, at maghahari siya for 1,000 years. Maghahari din tayo kasama ni Kristo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, next. So, magbabasa tayo sa Matthew 24:21-22. Hallelujah. Ang sabi doon, for then shall be great tribulations, such as was not since the beginning of the world to this time. No ever shall be. Magkakaroon daw ng dakilang kapigatian na hindi pa nararanasan ng tao simula ng mapagsimula ang mundo hanggang ngayon. Wala. At kailanman wala. Hindi pa nararanasan ng tao ang matinding kapigatian. And except those days, sabi ng Panginoon, shall be shortened, there should be no flesh be saved. But for the elect saints, those days shall be shortened. At kung hindi ko paikliin ang mga araw, sabi ng Panginoon, walang lamang matitira. Subalit dahil sa mga pinili, hallelujah, paiksin ko ang mga araw na dakilang kapigatian. And that is 3.5 years. So, naglulok ang ating monitor. Focus tayo sa ating Bible. Hallelujah.
So there is a minor tribulation and great tribulation according po sa Daniel chapter 9:27. Sabi ni Daniel, magkakaroon ng nalalabing 1 linggo. Sa 70 weeks of Daniel, tapos na ang 69 weeks. Nagamit na ito hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon. At pagkatapos, 1 linggo na lamang natira sa Israel para ayusin ng Diyos ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya, at ang kanilang pagbabalik sa Panginoon. Subalit dahil sa atin ay ipinasok tayo ng mga hintil upang makakita rin tayo ng liwanag ni Kristo. Amen? At sa pamagitan ng 7 kapanahunan ng Iglesia, Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at sa ating panahon, Laodicea, may tatawagin ng Diyos na kanyang nobya. Ang tawag niya doon ay nobya at asawa o asawa. Amen? So, wait lang po. Praise the Lord. So, ang nobya, tatawagin niya sa Ephesus, tatawagin niya sa Smyrna, tatawagin niya sa Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at ang lahat na tumugon sa mensahe ng kapanahunan, and they were called the bride of Christ. Amen. At sabi ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia sa bato, which is the revelation of who Christ is, or who Jesus is. Pwede connect? Ha? Upang sa ganon ay ang mga hintil din ay makakakita ng liwanag at sila ay maliligtas. Sino mga hintil? Tayo. We must be saved not by religion or by philosophy of men, only we are saved because of the divine revelation who Jesus is. Amen. Hallelujah. Kaya nang tinanong ng ating Panginoon si Pedro, hindi kilala ng mga alagad ang ating Panginoon nung siya ay nagtanong, sino ako? But only Peter has the revelation who Jesus is. Kaya sabi niya, thou art the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ni Jesus? Mapalad ka, Simon Barjona, dahil hindi ito sinabi sa iyo ng laman at dugo, kundi sinabi ito ng aking amang nasa langit. That is a divine revelation. Hindi ito pinag-aralan sa theology o sa kasaan man mga turo ng tao, but it is, or it was, a direct revelation from God. Kaya sabi niya, mapalad ka, Simon Barjona, and upon this rock, which is the rock of revelation, I will build my church. Amen. Amen. And that church is you and me. Amen. Ang iglesia yon, kayo, na siyang tunay na nakakikilala sa ating Panginoong Jesucristo. John 17:3, anong sabi? Ang buhay na walang hanggan ay makilala ang tunay at isang Diyos at si Jesucristo na Kanya ipinadala. Amen. That is life everlasting. Knowing God, the only one God, not three gods, not two gods. Hallelujah. Only one God. Amen. Hallelujah. Yan ang sabi ng Biblia. And then, kilalanin si Kristo, sino si Jesucristo, sino si Jesus, at sino si Kristo. That is
a revelation that is a mystery to many. That's why we believe. Kaya kita natin, ito po tayo sa kasulukuyan. Amen? At tayo ay ito. Tayo ay tinawag buhat sa Laodicea. Sa Church of Laodicea. Anong karakteristik ng mga taga-Laodicea? Ha? Malahininga. Lukewarm church. Hallelujah. Worldly church. They claim to be Christian, pero wala sa isip, wala sa puso, o marahil sa isip lang. But they continue to live as a worldly. Kaya, ang hinahanap ni Kristo na kanyang mga nobya, ay handa siyang tanggapin bilang nobyo at asawa niya. Amen? Kaya ano sabi, kapag nag-asawa ka, yung katawan mo, lalaki, hindi na sa'yo yan. Kundi pag-aari na ng iyong asawang babae, at ikaw naman babae na asawa, hindi na yung katawan mo iyo, kundi pag-aari na ng iyong asawa. Now, kapag lumihis ka sa covenant of marriage, magtataksil ka sa iyong asawa, and then, ganon din sa spiritual nating pamumuhay. If you believe that Jesus or Christ is your Savior, at siya yung asawang pinakasalan, then you have to live sa kanyang pangalan. Diba? Ang tawag sa mag-asawa, magkabiyak. Amen? Kung ano nararamdaman ng isa. Kaya, nandun, pag sinabi nating bride age, tayo ay wala na sa karakteristik ng Laodicean age. We are not a worldly Christian anymore. Tayo ay nanggaling sa mga denominational churches. We came from, masabi natin, pinanganak tayo, marahil karamihan sa atin ay traditional na pagkakilala sa Diyos. Tapos nilagay tayo sa isang denominasyon, step by step, hanggang sa dumating tayo sa sukdulan na kung saan ang iglesia ay hindi na nagre-rely sa tao, hindi na nagre-rely sa organisasyon, kundi nagre-rely na lamang sa isang Diyos. Amen? Kaya our church ay wala pong tinataas na pangalan o tao, kundi si Kristo lang at ang kanyang mga salita. Amen. So what are the things that will happen before the great tribulation comes? Ito yung ating pag-uusapan ngayong maga. Hallelujah. Kung kayo ay nakibalita sa YouTube, sa Instagram, nababasa ninyo doon ang mga balita doon sa Congo na 68 Christians ay pinubutan ng ulo, pinasok sa church, mga kabataan, mga kababaihan at sinunog ng buhay. At patay na pala yung pinubutan. Amen? Sa Nigeria, 50 pastors were killed and burned the same in the church. Sa maraming mga lugar sa mundo, hindi lang ibinabalita. Ang mga Kristiyano ay nakakaranas ngayon ng tinatawag nating tribulation. Salamat dahil ang Pilipinas ay isa sa pinakamamahal bansa ng Diyos. Sabi sa Isaiah, mayroong mga pulo sa karagatan na siyang tatayo ng kaluwalhatian ng Diyos sa silangan. Amen? That is Isaiah 24, I guess. Na mayroong mga pulo at wala nang bansang mga pulo dito sa silangan kundi ang Pilipinas. And on these last days, maging sa mga hula ng mga propeta,
Ang Pilipinas ay aangat sa kabila ng tagutom sa buong mundo. So we pray na mangyari po yun, but we are just the same affected by the things that will happen very, very soon. Sabi ko nga kanina, matunog na ikatayo ang Third Temple. Maybe this 2025 will be going to start. Ang pagbagsak ng Amerika, ang world martial law, kung paano tayo nagkaroon ng martial law sa gawa ng World Health Organization na ang buong mundo ay na-quarantine. Hinulong tayo for how many years? For 2 years. Na hindi ka pwedeng lumabas without the vaccination card o di kaya ay quarantine ID. Yun po ay simula o testing sa darating pang matinding pandemic. And that pandemic will cause almost all Christians will turn their faith from God. At ikaw ay nakapila doon sa tatakan. Lahat ng tao ay isisensus. Amen? Kung ikaw ay tatatatak o hindi. So doon pa lang, ano kung sinabi pag hindi ka nagpatatak? Hindi ka makabili at hindi ka makapagbenta kahit may pera ka pa. You cannot buy because dahil mayroong protocol na kinakailangan, lalagyan ka ng tatak. And that will happen very, very soon. Kung ikaw ay Kristiyano at may 5 anak na maliliit, pag hindi ka magtatatak, ano kakainin mo? Ano gagawin mo? Mamundok. Eh sabi ko sa inyo, mangyayari ang naganap sa Israel nung sila kinugkod ni General Titus noong 70 AD, habang kinutol ang kanilang linya ng tubig, kinutol ang kanilang daan ng pagkain, 3 months, ang mga tao umiinom ng kanilang ihi. Ang kanilang mga damo sa paligid ng templo ay nakalbo. Ang mga dahon ay nawala sa mga puno. At isang nanay ay nagsabi sa katabi niyang nanay, papupuluan natin yung anak mo ngayon. Bukas naman yung akin. See? So wala silang nagawa kundi akala nila ang templo ng Diyos ay nagiging sulingan nila. Akala nila nandun pa ang Diyos sa templo. Walang Diyos na nagpakita sa kanila. Why? Because during the time, ang mga tao ay talamak ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At pinabayaan sila ng Diyos at kinugkob sila ni General Titus at nagkaroon ng pagkawasak. Sabi ni Jesus, darating ang araw na ang mga bato ay wala nang nakapatong sa kapwa bato. At nangyari yun noong 70 AD, yung niransak ni General Titus ng Roma, ang templo, the second temple na itinayo ni Zerubbabel, at ang mga Hudyo ay nagkalat sa buong mundo. At nawala ang Jerusalem hanggang 1948. Amen? Kaya gumawa ang Diyos ng paraan para maibalik sila. Ipinanganak si Hitler. At nung siya ay nasa pwesto, pinagpapatay ang mga Hudyo saan man, dako sa Europa. Bagay na nagtulak sa mga Hudyo na bumalik sa kanilang dating tahanan. And by the help of a Filipino, si Carlos P. Romulo, na siya na lang isa ang magboboto ng oo o hindi dahil tayo ang botohan sa UN Assembly, bumoto siya ng yes. Kaya kung wala ang Pilipino, hindi naging bansa ang Israel. Palakpakan natin ang Diyos.
Kaya wala tayong visa pag pumunta tayo sa Israel. Punta tayo? Ako, hintayin ko na lang rapture. Doon naman tayo mag-ahari. Di po ba? Hallelujah. So there will be, pagkatapos nun, dahil sa matinding kaguluhan, dahil sa matinding nakikita ng Diyos na maraming Pilipino ngayon na nagsasabi, o Kristiyano ngayon, Amen, Kristiyano ako, babaliktad sila. At kakaunti na lang ang tunay na tatayo sa pangalan ng Panginoon, darating na ang pag-agaw. Tandaan natin ang pag-agaw ay sa matinding kaguluhan. Agaw. Paano tayo agawin? Sa 1 Thessalonians 15:51. In a moment, in just a wink of an eye, we will be all changed. This body will drop, and then our theophanic body will come. Dahil may kamukha tayo sa langit, babalutin tayo ng ating theophany na inihanda ng Diyos na sabi ay mansion. Ang mansion po, katawan natin yun. Walang housing project sa langit. Hallelujah! Amen? Kaya makita natin, pag na-drop na ating katawan, bubuhayin muna ang mga patay. Pagkatapos sila mabuhay, tayo na mabuhay, sabi ni Pablo, ay lulukuban ng isang katawang makalangit. Yes. And that is our theophany body or glorified body na siyang magdadala sa atin doon sa naghihintay sa kalawakan ang ating Panginoong Jesus. Amen? That's why we are preparing for the rapture. Yung ating pong buhay kay na kailangan nakalaan at nakahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. You are saved already. Ligtas na kayo because of your faith in Jesus Christ. But the main thing is you have to be prepared because kung hindi ka makakasama sa pag-agaw ng Panginoon, sasama ka sa dakilang kakilabutan ng Great Tribulation. At kung hindi umobra ang iyong pananampalataya ngayon, doon sigurado umobra. Bakit? Lahat ng Kristiyanong may iwan, dadalhin sa pugutan ng ulo. Revelation 20 verse 4, ang ulo mo ay kapalit ng iyong tasan. Pero bago yan, paglaruan muna ang iyong katawan. Pipilitin kang sumali o sumama sa Antichrist. O hindi, mararanasan mo rin ng tao, si Samson ay dinukot ang kanyang mga mata. Si Hezekiah, dinukot din ang kanyang mga mata. Si Pablo, pinutulan ng ulo. Si Pedro, pinako ng patiwari. Kaya mararanasan ng tao ang dakilang kapigatian. Next, sister. Ay, akin pala. Sorry. Alam, nasana yun. So, punta natin, what is a tribulation? Sa Greek word, ang tribulation ay thlipsis. Or lipsis. It is a pressure, anguish, burden, or persecution. Ang Greek, sa Greek ay megas. A big, wide application, exceeding fear, sore, strong. So kapag kinambay natin ang great tribulation, it is an exceeding great persecution, preferably for Christians and the Jewish people who will remain after the rapture. Yung mga left behind. Amen? Kasi ang kinamumuhian na Antikristo, yaon lamang mga taong sumasamba kay Kristo. At ang bansang Israel na siyang bayan ng Diyos. Kaya yung mga Biblia natin, hindi mo na yan makikita.
ang mga churches na ito ay susunugin at sisirain. Lahat na masama o masakit sa paningin ng Antichrist, dudurugin. Lalo na yung mga tao na sa Panginoon. Tungayin natin sa Merriam-Webster, sa distress or sufferings from oppression or persecution. Bakit oppression? Kasi may uupo na kilalanin na siya yung tinatawag nating, anong tawag doon? Anong tawag na kay Marcos? Ha? Makilakas. Yung tatay. Ano binakato nila? Diktador. Yes. Hindi ko sinasabi siya yun. Yung sinasabi ko, this coming Antichrist, he will became a dictator. Hallelujah. Sa mundo. Okay? So, sa Daniel chapter 9:27, sa ating panahon, may isang taong abalang-abala ngayon. Abalang-abala siya na kausapin ang lahat ng organisasyon at institusyon sa buong mundo. Because nasusulat, sabi ni Daniel, na sa mga huling isang linggo, ang prince o ang prinsipe na siyang upo o siyang maging diktador, sa kasalukuyan, hindi pa bumababa yung spirito ng Antikristo sa kanyang buong katawan. Hindi pa siya nagpapakilala, pero ang sabi dito, he shall confirm the covenant with many for 1 week. Palakasin niya ang alyansa sa maraming tao sa loob ng isang linggo. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. At sa gitna daw ng isang linggo, ipapahinto niya ang panambahan sa Israel at ang pag-alay at paghandog ay ihinto niya at papasok yaong tao na kilalaning maging diktador ng buong mundo at kilalanin niya ang kanyang sarili sa Diyos. Amen? Mayroon na bang panambahan sa Israel? Wala pa. Dahil hindi pa naitayo ang Third Temple. Kaya minamadali ngayon ng mga tao na ahente ng Antichrist para maitayo yung templo. Maging ang holy place, maging ang lugar na doon itinayo ang una at pangalawang templo, hindi pinapayagan ng Israel na magdaos ng pagsamba doon. Bakit? Kasi pag-aari yan ng Papa. Amen? At nagbabantay doon ay ang mga Knights of Templar. Kaya, simula noon, ang pinahintulutan lang na nakapasok ay ang mga Muslim. Pero ang mga tunay na nagmamay-ari ng holy place or holy mount ay hindi pinapayagan sa ngayon. Why? Because hindi pa oras at panahon. Ayon sa nasusulat sa Daniel 9:27. Mayroon munang darating that he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week, kung isang linggo yan, 3.5 years, ang sabi nila dito, 3.5 years tribulation, 3.5 years great tribulation. And at the middle of the week, doon sa pinakita ko kanina, balik ko lang ha. And at the middle of the week, 3.5 years, 3.5 years. At dito sa gitna ito, sabi doon sa Revelation, sa Matthew 24, kapag nakita nyo na nakatayo ang isang bagay na mapanira sa banal na bundok, tumakas na kayo.
Amen? Para saan yun? Para sa Israel. Dahil ang templong itatayo, according sa Revelation chapter 11, hindi lang yan templo sa Diyos, kundi templo ni Satanas. At doon mangyayari ang pinakamasalimot na buhay ng isang Kristiyanong may iwan. Di bali na yung mga makasalanan. Kasi tatanggapin talaga nila at sasambahin nila ang Antikristo. Pero ikaw na nagsasabi na tayo Kristiyano, pero pag sinuri, tanda natin, there is now judgment in the church. Sabi sa 1 Peter, judgment begins at the house of God. Where is the house of God? Marahil ito, o ikaw, sarili mo, because we are the temple of God. Kaya ngayon, yung CCTV ng langit at lahat ng mga witnesses na nakapalibot sa iyo, hindi mo nakikita, hinuhusgahan ka at panay record ng angel sa mga gawa mo mabuti o masama. Are you with me? Yes. Hallelujah. So, this is now the most crucial hour of our Christian life. Wala na mong patumpik-tumpik, mga kapatid. Hallelujah. Kung maiiwan ka, gusto mo mapaiwan, adi, entry mo na buhay mo sa makasalanang parte. Kasi, kung di ka matutong mag-taste. So, ano ginagawa niya? Ginagawa niya na ipunin ang lahat ng Muslim. Nag-sign na ng kontrata ang Muslim at Orthodox. Kaya naitayo na ang Abrahamic house that represent one world religion. At pinag-isa niya na ang mga denominations sa mga pamagitan ng kanilang programa coexist. Muslim ka man, hippie ka man, o bakla ka man, o Hudyo ka man, o anumang reliyon mo, sama-sama tayo. Kaya pwede sila mag-imbita sa church nila ng bakla para magturo. Kasi isa na lang sila. Sabi niya, hindi mahalaga kung ano man ang iyong reliyon, hindi mahalaga kung ano pinaniwalaan mo, basta may pag-ibig, sama-sama tayo dyan. Sabi niya. Kaya, anuman, sabi niya, anuman ang iyong gender, lalaki man sa lalaki, babae man sa babae, basta may pag-ibig, sama kayo. Babas-basan pa namin kayo. And I'm blessing same-sex marriage. Tingnan mo, si Tagle, na siyang balita ngayon na papalit kay Pope Francis, bumabati sa kanilang mga deboto ng ganito. Saan madalas makikita ito? Europe. Saan? What is this symbol? Satan. Horn of Satan. Pero bakit? Inahintuin nila. Hallelujah. So there is now one world religion that is Christian. The combination of Christianity and Muslim faith. Bakit Muslim? Sino ba namumuto ng ulo? Yes. Hallelujah. Are you ready? Ready talaga kayo? What are the significant events before the coming of the Great Tribulation? Tumayan natin at yan tayo. Anong una na mga events na mangyayari bago darating ang Great Tribulation? Number one,
there must be a tribulation of the true church of God on the last days. Sabi ni Jesus, ang original na church ay persecuted church. Hindi siya mahal ng buong mundo. Naunawa natin, ang original church, yung laging binabato. Kakaunti lang kayo, mga kulto kayo, mga ganito kayo, bla bla bla. Yun kadalasan ang tunay na iglesia. Amen? Kaya sabi niya sa John 16:33, in the world ye shall have tribulation. At sabi niya doon, huwag kayong mag-alala, magsaya kayo dahil pinagtagumpayan ko na ang mundo. When God or Jesus ay pinagtagumpayan niya ng mundo, ano kinababahala mo? Ang gagawin mo lang, magtiwala. So sabi doon, then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Diba? Pag nanood tayo sa YouTube, pag nanood tayo sa Amerika, ang mga nakakarang ay pinupuntahan ng mga Muslim at inaaway, minumura, dinuduraan. Why? Because they hated not a person, but they hated the Word of God. Hate na hate sila kay Jesus. At mayroon mga lumalabas sa YouTube na si Kristo daw ay katang-isip lang. Kaya mga kabataan, huwag kayo maniwala doon. Always read your Bible and believe what you have been read. Then shall they, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Sabi ni Daniel, nung makita ni Nebuchadnezzar yung statwa na nakakilabot, ang ulo ay ginto, ang dibdib ay silver, ang tae ay bronze, hanggang dito sa, natawag dito? Thighs? Thigh ito? Legs, no? At pagdating dito, ay combination of clay and iron. So the head is Babylonian, the silver is Medo-Persia, the thigh is Greek, and these two is iron, which is the Romans. At sa huling panahon, no? Ano nagdo-dominate sa religion? It is the combination of Catholicism and what? Ano tawag? Yung tawag mo kay Martin Luther? Protestantism. So when this Protestantism and Catholicism combine together, they will become, ano na sila ngayon? Ano sila ngayon? Charismatic movement, una. At doon, pinanganak ang ecumenical, at doon pinanganak ang born again. At ngayon, sila ay nagsama-sama na at kinilala silang one world religion. Lahat ng mga denominasyon na pipirma sa panawagan ng Papa na magkaisa, they will become an enemy of true Christianity. Amen? At pag binasa ni Daniel, Daniel na kung saan may isang bato mula sa langit ay bumangga sa paanan at dinurog yung tinatawag nating estatwa, ilan ang natira? Anong natira sa estatwa? 10 daliri. And these 10 fingers ng daliri, these are the 10 horns na siyang magbaback up sa Antichrist sa pagdating ng panahon. 10 countries. Kaya mayroon tayong G7, G10.
This remaining G10, ito yung mga malalakas at mayaman na mga bansa, economically speaking, sila ay magsama-sama at sila ay tutulong sa Antichrist at sila ay magmamarcha doon sa Jerusalem and they will take over Jerusalem in the name of the Antichrist. Amen? At ngayon, many false prophets will arise and shall deceive many. Eh marami ngayon mga bulaang propeta, nakakulong pa yung isa. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax whole. Diba? Minsan, nanlalamig tayo. At huwag nating pabayaan. Huwag tayong sumabay sa panahon. Malamig na ang panahon. Lumalamig pa rin ang inyong pananampalataya. Amen? But he shall endure unto the end, the same shall be saved. Endurance. Kaya, pagdating po ng pag-agaw at maiiwan ka, sabi ng Bible, sino ang makakatayo? Hallelujah. That is a very big question. Kasi mga Kristiyano, magtatago sa bundok. Sa bundok ka magtatago. Wala na. Kita na lahat. All the sophisticated na mga technology, mga bagay na kahit na makapal, yung pader, kita ka pa rin. Hallelujah. So, makita natin, Israel became a nation. Naganap na. Tama po ba? Dahil sa pagpatay ni Hitler sa kanila, sila ay umuwi sa kanilang bansa. At nakatulong pa tayo. Alam niyo ba yun? Na Marikina dati ay settlement ng mga Hudyo. Hallelujah. Kaya pinagpapala talaga ang Pilipinas. Okay, punta tayo sa World Reset. Ang nakikita mo ninyo, ito yung programa ngayon. Amen? Kaya nandiyan yung programa kasama ang sulat, energy, lahat ng kayang ibigay ng kalikasan, hindi lang hydro, kundi ngayong sulat, at ang tinatawag nating tawag dyan, pagkakaisa ng ano yung sabi ko kanina? Gender equality. Na wala ng lalaki, babae, kapag napasa na ang batas sa Pilipinas na Sugi Bill, ay hindi na ang mga anak na babae ngayon, hindi mo na ilalagay yung gender. Sabi ni brother, pinahulaan sa akin, anong gender daw? Sabi ko, lalaki. Babae pala. Tama ba yun? Pero, pag nanganak ka sa ospital, hindi mo na isusulat kung babae yan o lalaki. Kahit obviously, babae o lalaki yan. Kundi hintayin mo na ang bata na magkaisip at siyang pipili kung siya ay lalaki o mamae. Amen? Because, sabi ng Papa, we have to respect one another. So, ang World Economic Forum nagsasabi, sila ay NGO, the rebuilding economic and social activity in manner to protect public health. So, para maproteksyonan daw ang kalusugan ng publiko, maglalagay ng microchip sa loob natin to detect sicknesses and disease. Tingnan mo, sa COVID, nilagnat ka lang, may COVID ka na. Antibody yan eh. Yung bumahing ka, kinatatakutan ka. Antibody yun. Gawa ng Diyos yan to protect our body. That's the reason why may buhok ang ilong mo. Diba? Sinong ilong walang buhok? Nasa pa. Why? Because pangsala yun.
Pagkatapos doon, pag pumasok pa, sasakit yung lalamunan mo kasi may nakapasok na object na hindi kinilala ng iyong immune system kasi mababa ang inyong immune system. Hindi niyo makilala, alikabok lang pala yun. So, uubuhin ka, magkakaroon ka ng plema para mailabas mo. At kapag pumasok pa uli, lalagnatin ka. Lalagnawin ang katawan natin, ang ating dugo para makadaloy ng maayos. Para ilabas sa pawis at ilabas sa dumi. That is antibody. Pero ang gagawin nila ngayon, lalagyan tayo ng microchip para pagtingin ng doktor, opera. Opera, di ba? Pwede pang hihiring, sabi niya, CS na yan. Because of the money. Social healing and preserve environment. Doon na po papasok ang global warming. It is a collective imagination of the elite. Tingnan mo, pinagsama-samang imahinasyon ng mga matatalinong tao na gagawin nila, duminahan ang buhay ng 8 billion. Tama ba? Population ng buong mundo. Ilan lang yan. And among political, one government, social, environmental system towards common goals. Kaya matatapos po ito sa 2030. Pagkatapos ng 2030, papasok na ang tinatawag na New World Order. Iiba na po ang takbo ng ating pamumuhay. And I believe, ramdam ko lang, na hindi na po magtatagal. Kapag natapos na ang lahat ng mga signs, darating na ang third temple, siguro araw-araw na tayo sa church. Depende sa inyo. Ako naman araw-araw dito. Amen? Dahil ayaw ko may iwan. Hindi ko madadala ang aking mga anak, ang aking may bahay, hindi ko madadala ang aking mga mahal sa buhay. Kanya-kanya tayong sikap. Individually. Make it a goal. Hindi lang goal. Sabi nga ni Brother Johnny kanina, obligasyon. No. Hindi natin obligasyon na sumamba sa Diyos. Hindi natin obligasyon na pumunta sa church, kundi responsibilidad. Hallelujah! Ang pagsamba sa Diyos, hindi obligasyon. Ay, linggo pala ngayon, sasamba ako. No? Sisimba ka lang. Hindi ka talaga sasamba. Because in your mind, linggo ay para sa Panginoon. Tama yun. Pero paano sa puso mo? Nandyan ba siya? Amen. Kaya nalulungkot ako pag may mga puwang ang mga bangko. Anong ginagawa natin? Pinapanalangin ba natin sila? Nagdadala bang tayo ng kaluluwa sa church? That is not your obligation. It is your each one responsibility to praise our God, to worship our God on this crucial hour. Napakadilim na po ng mundo. Huwag din ang padilimin ang buhay niyo. Dahil any moment, paglabas mo, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa mamaya o bukas. Every day we think it over that this is our last day. To give our best to God and to our brethren and to all the people na nakikita tayo. Amen? So, number 3, ang paglaganap ng moral decay, spiritual deception, and social degradation. Ano pag sinabi natin degradation? Decline to a low, destitute, or demoralized state. Ang mga kabataan ngayon ay demoralized. Why? Because iba kasi yung tinututukan.
I'm speaking in general. Di po ba? Anong mahalaga sa kabataan ngayon? Cellphone. That's why, pag hinarap nila ang tunay na buhay, they became demoralized because wala silang alam sa buhay. Ang alam na lang, kumain, matulog, mag-cellphone, mag-aral, tapos na. No. You are Christians. Amen? We are the children of God. Bata ka man, matanda, babae, lalaki, anak ka ng Diyos. And tayo nilikha, sabi sa 45 verse 7, nilikha tayo para sa kaluwalhatian niya. Hindi sa kaluwalhatian ng mundo. Na dapat ang buhay mo ay nagdadala ka na ng maraming kaluluwa. Ang buhay mo ay nakikita na si Kristo sa iyo. Still, 5 years, 10 years, 15 years na tayo sa church. Diba? Minsan, lulubog, lilitaw. Consistency. Yan ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya hindi ang problema ang pwedeng humiwalay sa atin sa Diyos. Yes. Hindi ang tribulasyon, hindi ang galit, ang puot, hindi ang trabaho, hindi. Sabi nga, nakaka-bless natin kapatid. No? Ano sabi niya? Kumpanya pa ang sumusunod sa kanya. Basta sasamba siya, walang pwedeng madlang. Why? Because he knew his responsibility. Hindi lamang dahil sa ginagamit siya, kundi may tunay siyang pananampalataya. Hindi ko tinataas sa sariling bangko ng ating kapatid. This is now the days of Noah. Ano nangyari sa panahon ni Noah? Sabi ni Jesus, kapag nakita niyo na ang panahon ni Noah ay nakita na sa ating panahon, sabi niya, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, bago ang flood, sila'y nagkakainan, nagiinuman, nagpapakasal, and giving end to marriage. Walang iniisip ang tao, kundi magpakasaya, magpakalasing, magpakalulong sa pagkain. And this hour, sa ating panahon, dito lang may food chain. Alam niyo food chain? Sunod-sunod ang kainan. Kung saan may Jollibee, may McDo. May Mang Inasal. May Chowking. Tapos sunod-sunod na. Maging ang tindahan sa atin, di ba ba? Nagtataka ako. Sunod-sunod ang tindahan, pero umuulan. Ang mga tao ngayon, mahilig sa pagkain. Ilang Diyos ang mga pagkain inaano natin sa YouTube. Ang dami. Pero pag salita ng Diyos, kakaunti lang. Tama yung sabi ni brother. Wala silang panahon. Pero tinanggihan nila ang pinakamasarap na pagkain sa lahat. Yan ang pagkain ng kaluluwa. Amen? Hallelujah. So, sa atin din ang panahon ni Lot. Ang paglago ng lesbianism and homosexuality. Ang beast-like character na mga tao kapag nagalit ay ang isip kagad ay manira at pumatay. Tama ba? Science and technology flourished. Knowledge increased. Pero sabi sa Romans 1:22, but professing themselves to be wise, they became fools. Nag-aaral sila katalino, kataas ng pinag-aralan, pero kapag walang salita ng Diyos, sila ay hangad. Amen? Ito na yung sinasabi ko, kapag nakita nyo na nakatayo na doon sa banal na lugar, ang mapanira, dapat yung unawain. Let him which in the house stop not come to take anything out of this house. Neither let him which is in the field, huwag nang bumalik sa bahay para kunin ang damit.
And woe unto them that are with child, yung mga buntis. Kawawa ang mga buntis sa panahon na yon. O di kaya ng pagpapasuso ng bata, kapag naitayo na, pag dineklara na ng Antichrist, wala na silang pupuntahan. This referring to the Jews. Amen? Kasi dadanak na ang dugo. So magkaroon ng world economic collapse. America as a champion of democracy will fall. The downfall of dollar made the world into chaos, and the food and water shortages may occur. Anarchy among the nation and world dictatorship will rise by the Antichrist. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Kapag wala na makain, wala nang mainom, kaya kinokontrol na, di po ba? Maganda yung magkakaroon tayo ng nawasa o anumang mga dahilan. Pero darating ang araw na hindi na papayagang gumawa ang tao ng mga puso. Dahil ikokontrol, isa na lang ang daluyan ng inumin. Maging ang mga ilog ay isasara, maging ang mga bukal ay isasara. Pag bumunta kayo sa ating mga kapatid sa Bitik, talagang naawa ka sa tubig. Tuloy-tuloy ang daloy, walang patayan. Di pa ba? Kasi galing sa bukal. At pagdating ng araw, ikokontrol na ng gobyerno at ang military, makikita natin, puro na militar ang nandyan. At hahanapan tayo ng tatak. Kapag wala kang tatak, direksyon ka sa kulungan at babasahan ka na kagad at dadala ka ng guillotine at puputulan ka ng ulo. That's why marami ng mga bansa ang tatago ngayon ng guillotine. Alam niyo yung guillotine? Parang may poste siya, tapos meron ditong tabla na may tamang-tama na ilig ng tao, tapos may malaking mabigat na bakal na pakatalas, parang blade. At ulog niyan, gugulong na lang ang ulo ng tao. And Revelation 13:16 to 17, and he causeth all both small and great, mahirap man, mayaman, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that he had the mark or the name of the beast or the number of his name, that is 666, the number of the beast. Amen? So pagkatapos niyan, rapture na. At ang pag-rapture na, wala na tayo sa mundo, pero yung maiiwan, sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 7, sila ay mananaghoy, gugulong-gulong sa lupa sa panghihinayang, at hahabulin nila yung pastor o yung leader ng church na nagsasabi, ligtas na kayo. At doon mangangalit ang kanilang mga ipin because nadaya sila ng reliyon. Amen? Kaya, yan makikita natin, tingnan nyo na lang sa Matthew 24:29 to 31. Okay. Next, sabi dito, yan ang simula ng kaguluhan sa Israel. The Antichrist will emerge empowered by Satan and establish a global tyrannical regime. Believers will face intense persecution during the Great Tribulation. Pagkatapos po ng rapture, magulo na po ang buong mundo. Why? Bakit? Ang eroplano, kapag ang piloto ay Kristiyano, babagsak. Ang mga barko na ang nagdadala ay mga Kristiyano ay mawala sa giya. Ang EDSA ay magkaroon ng traffic. Magbabanggaan ang mga sasakyan. Why? Because marami din ang kukunin ng Diyos. Kaya sa pagkawala ng maraming tao, malalaman ng mga tao na rapture na. Ang kasunod nun ay Great Tribulation na.
Naalala ko yung panaginip ng aking anak. Yung siya nanaginip ako. Pagkagising ko, wala na kayo ni Mama. Yung mga damit ninyo nakatupi na. Iyak siya ng iyak. Why? Because pinakita ng Diyos that there is truly a rapture will come. Amen. Hallelujah. Kaya nakakahilabot. Isipin mo lang na may iwak ka. Saan ka pupunta? Ang daming mga pulis at militar na gumagala para hulihin ang mga Kristiyano. Sabi nga ng iba, dahil sa kawalan ng pagkain, magbibigay ang gobyerno ng value meal. Alam niyo yung value meal? Para order ka ano tawag dyan? Sa Jollibee, value meal. May kanin, may ulam, may drinks. Dahil ang problema sa panahon ngayon, pagkain at tubig. Kaya sasabihin nila, manghuli ka ng Kristiyano, bibigyan ka namin ng pagkain. Yes, nabasa ko yan sa libro. Ang libro na yun ay ang Conspirators Conspiracy na pinatay nila ang nagsulat. At in-expose ni Dr. John Coleman ang lahat ng plano ng 300 billionaires to occupy the world and to control the world. At magkaroon sila ng isang mundo na mayayaman lang at alipin ang nakatira. Wala nang middle class. Tayo mga middle class. Nakakain tayo 3 hanggang 5 beses ng araw. Pagdating ng Antichrist, hihingi tayo sa kanila ng pagkain. Pakakainin ka lang 1 meal a day. Tapos gawin kang addict. Yes. Maglilipa na ang droga, maglilipa na ang mga pinagbabawal na gamot sa ngayon. Kasi kapag ikaw ay bangag, hindi ka na makapag-isip ng pagkain. Hindi ka na makapag-isip ng tulog. Kaya maraming maging zombie na tao ang gagala sa kalsada sa panahon ng Great Tribulation. Imagine yourself, walang makain, bangag. Mangayayat yung tao, hubot-hubad na. Lalaki, babae, bakla, tumboy. Makikita ninyo ang karimari-maring at amoy patay na bangkay ang kapaligiran. Pilitin man ng tao, mamatay. Sabi ng Bible, hindi siya mamatay-matay. Why? Dahil ipalasap ng Diyos ang kanyang galit. Na sa panahon ng grasya, hindi mo siya pinapansin. Sa panahon ng grasya ng Diyos, never ka umating sa church. O pasalamatan man lamang siya. Pero pagdating ng matinding galit at puot ng Panginoon, sumigaw ka man, lumuha ka man ng dugo, wala nang papansing Diyos sa iyo. Dahil ang pintuan ng kaligtasan ay sarado na. Kailan ka magising, kapatid? Amen? Lahat tayo magsila ng buhay. Kung anong mayroon sa atin, hindi atin yan. Sa Diyos yan. Ibalik mo sa Diyos ang nararapat. Hallelujah. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great dragon. Yung sabi tinuro ni Brother Mao. Mahulog si Satanas dito sa lupa. Pag nahulog na siya, those fallen angels will come in, papasok sa tao, at ang mga tao ay mga demon-possessed. Wala na Kristiyano Wala na Holy Spirit. Wala na Word of God. Puro demonyo na maghahari sa mundo. At pag tiningnan mo, kapaligiran, wala nang buhay. Iba na ang kulay ng araw. Lahat ay madilim, mabaho. At pag ikaw ay Kristiyano maiwan, may mga anak kang mga dalaga. Nagkakatipon yung mga hayop. Sa laman, dyan sa labas. Inaabangan kayong lumabas.
at gagahasain ang mga anak at papatayin ang mga Kristiyano. Ano gagawin mo kung magulang ka? Di ba ba? Ipagtanggol mo. Kung kalooban na ikaw ay mamatay, ano mangyari sa mga anak mo? Kasi ngayon, hindi mo dinadala ang mga anak mo sa church. Amen? Ang sarap-sarap ng buhay nyo. Lagi kayo sa mall. Pagdating na tribulation times, doon nyo maalala, sayang, sana all. Amen? Pero huli na. At sabi dito sa chapter 21, 20, and when you shall see Jerusalem compassed with army, then know that the desolation thereof is nigh, and the Antichrist will overtake the third temple, proclaim himself. At papatayin ang 144,000, and the multitude na nakita ni John, na galing sa mga bansa, iba-ibang salita, at nakikita niya iba-ibang tao na kasing dami ng buhangin. Multitude. Tinanong niya, sino mga yan na nakadamit ng puti at may palaspas? Ano sabi ng matanda kausap niya? Sila ay nanggaling sa dakilang katighatian. Putol ang ulo. Yes. Basahin yung Bible. At nung nawala na mga Kristiyano, ilalabas ang dalawang propeta. Elijah will come again for the 5th time. Elijah the Tishbite, sa kanyang panahon, the Spirit and the anointing, napunta kay Elisha, at ang sa panahon ni Jesus, si Elijah, siya ay nasa katawan ni John the Baptist. Sabi ni Jesus, Elijah must come first, but Elijah is here now. At nandun ang nila nalalaman nung wala na si Elias o si John the Baptist, siya palang tinutukoy na Isaiah na sumisigaw sa ilang. Ihanda nyo ang daan ng Panginoon. Repent, for the kingdom of heaven is near. Ako'y nagbabautismo sa tubig, yung nasa likod ko ang magbabautismo ng banal na Espiritu Santo. And sa Laodicean times, bumalik ang Espiritu ni Elijah, kaya tayo ay naging end-time message. Why? Because the Spirit of Elijah speaks about the end-time message. Malachi chapter 4, 5, and 6. Bago maghiwalay ang Old and New Testament, may pangako ang Diyos. Anong sabi niya? Ipapadala ko sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang ang dakila at ang kakilakilabot na araw ng Panginoon. At ibabalik ko ang puso ng Ama sa anak, mga Hudyo. Kailangan tawagin ng Diyos ang 12 na mga disciple para sila magdadala ng magandang balita sa Israel. At sa ating panahon, dumating ang Elias at ibabalik niya ang puso ng anak sa Ama. That's why tayo, galing tayo sa iba't ibang denominasyon at Katolisismo, tinawag tayo para bumalik sa Ama. Ano Ama? Apostol or apostolic doctrine. Dahil ang dala ng mga apostol ay ang magandang balita ni Kristo. That's why hindi tayo maintindihan ng iba, hindi tayo maunawaan bakit ganito, ganyan. Why? Because there is Elijah in us na nagdala ng magandang balita sa ating kapanahunan. And we have the prophet in our time, pero patay na siya. Kaya, the spirit of Elijah is now on this church. Kaya tingnan nyo, hindi kayo nakapuntaran ng Bible school, pero kapag ginarap nyo na yung mga pastor na mamanga sa inyo, si Tatay Gamay nga,
Ha? Namamanga yung mga kausap niyang mga matagat na. Not knowing that the divine revelation of God ay nasa kanya din. Amen. Revelation 20 verse 4, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Ha? Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinutulan ng ulo na naging saksi kay Jesus at sa salita ng Panginoon. Amen. Na kapag sila ay nakatayo na doon sa katayan, isisigaw nila, ang Panginoon ay si Jesus. At wala nang magagawa ang demonyo kung iputulan sila ng ulo. Hallelujah. Ang sabi dito, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or on their right hands, and they live and reign with Christ for 1,000 years. Kasama po natin sila. Iba yung puting damit sa puting lino. At dumating na darating dalawang propeta. Kaya hindi nakita ang bangkay ni Moses dahil tinago ng anghel para i-preserve, para pagdating po ng Revelation 11 ay ilalantad sila kasama si Elijah. Ano ang kapangyarihan nila? Fire, lumalabas ang apoy sa kanilang mga bibig. Hindi po sila parang dragon. Kundi, there is that spiritual meaning of fire. Pangalawa, power to shut up heaven. Si Elias o si Elijah ang nagsara ng langit noon ng 3 taon at kalahati at hindi umulan for 3.5 years. At ang kapangyarihan naman ni Moses ay nagpadugo ng dagat at ang mga inumin sa panahon na yun, mga bukal ay mga nagiging dugo. Kaya mahirapan ang Antikristo at ang mga tao na mamuhay sa panahon na yon dahil sa tindi ng init. Mamaya makita natin ang galit ng Diyos. And Satan shall kill them and overcome them. Papatayin sila. Saan? Sa great city. Sabi dito, and their dead bodies shall in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt. Pag sinabi natin Sodom, matindi ang kahalayan doon. Pag sinabi natin Egypt, matindi ang mga slavery doon. At sa lugar na kung saan pinako ang ating Panginoon, ito ba ay Israel? Hindi po. Dahil hindi naman Sodoma ang pinagpakuan sa atin ng Panginoon. Ang sabi, hanggang ngayon, may nagpapako pa rin sa ating Panginoon. At ang nagpapako sa ating Panginoon, yaong mga tao hindi pa rin naniniwala sa Kanya. At mayroong lugar sa mundo na kinilala na Sin City. At nandun yan sa malaking lungsod o laking bansa. At yan po ay, sabi nila, ay ang New York City. Doon mangaral ang dalawang propeta dahil ang nagtayo ng Amerika ay mga Hudyo. Amen? At tatawagin niya, umuwi na kayo. Kayo ng mga Hudyo na kumalat sa buong mundo, umuwi na kayo dahil nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. And many of the Jews right now in Israel, they are not true Jews. They are not genuine Jews. They were American Jews, most of them. Ang tunay na mga Hudyo, kasing balat natin. Hindi Amerikano. Kaya pag nangarap ka ng Jesus doon, tawag sa iyo, demonyo. Who are they? Hallelujah. Amen? So, tingnan nyo, happy-happy sila doon. At ang New York ay lugar ng mga nalalaswa. Diba?
So, anong buhay ng sa loob ng Great Tribulation? Sabi doon, there will be a purification of the earth by killing the infidels to the Antichrist. Pag sinabing infidels, ito yung lingwahe ng mga Muslim patungkol sa mga Kristiyano na kaaway ng kanilang reliyon. Ano maging buhay? Walang gagawin ng Antichrist, kundi magsalita ng anuluya sa ating Panginoon. Tutuyain niya ang pangalan ng ating Panginoon, ang tabernakulo, at ang mga naninirahan sa kalangitan. At kalalabanin niya ang mga santo na may iwan. At pagpuputulan niya ng ulo ang mga naiwan. Ang mapuputulan lamang yung mga taong sumasamba sa Kanya at ang kanilang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Tandaan natin, hindi lang aklat ng buhay ang nakasulat ang ating pangalan. Your name must be written also in the Lamb's Book of Life. Yung mga nakasulat sa Lamb's Book of Life, yun lang ang babalikan ni Kristo pagdating ng rapture. Amen? So, anong palatandaan na nandun ka na? Di magbasa ka ng Biblia. Lagi nating itinuturo dito ang palatandaan na ikaw ay nakasama sa Lamb's Book of Life. Anong number 1? Tanggap mo ang mensahe ng iyong kapanahunan. The end time message or the message of the hour. Because the end time message of the hour was written in the book of Revelation at ito ang iyong gagawin sa huling kapanahunan. Why? Because you are saved. Yung mga mapuputulan ng ulo, ligtas din naman eh. Pero, punta ka sa langit, wala ulo. Amen? Anyway, hindi naman itong katawan na walang ulo ang pupunta, kundi ang kaluluwa natin. And the glorified body that was prepared before the foundation of the world. So mayroon din false prophet. Revelation 13, dalawang halimaw ang nakita ni Daniel, ni John the Baptist, ni John the Beloved. Isa nang galing sa dagat, isa nang galing sa lupa. At they were now identified as the Vatican and the US. At sabi dito ang false prophet, he will exercise all powers to worship the Antichrist. Sino gumagawa ng microchip? Sino gumagawa ng mga robot? Sino gumagawa ng larawan na magsasalita? US. Amen? Mayroon na nga silang AI Jesus. At magaling din mangaral. In-interview ko nga yung AI. Sumasagot din. Tinanong ko regarding sa sino ang nag-program sa'yo. Paniniwala mo rin ba na ganito, ganyan? Mayroon daw siya sariling paniniwala. Wow! Tama nga that the father of AI ay lumabas. Dahil natatakot siya, isang araw, mas matalino pa ang mga robot sa mga tao. Amen? Mga robot na nakakaramdam na ng emosyon. Pag tumawa ka, tatawa din siya. Pag bumiti ka, ngingiti din siya. Dahil mayroong sensor na kung ano ang gesture mo, nagre-react siya. Kaya ang larawan ng Antikristo ay magsasalita kapag hindi ka sumunod, patay ka. Hallelujah. Kaya may hologram. Di ba ba? Yang blue, ano na yan? Project Bluebeam. Watch out. Ipapakita nila ang pagdating ng Panginoon through Project Bluebeam. Pero, hindi yan totoo. Dahil gagawin nilang canvas ang firmament. At pagkatapos, magsasalita din siya. Pero lahat yan programa ng tao. Para pag dumating ang original, hindi na tayo maniniwala. Amen? Pero ang tunay na mga anak ng Diyos ang nakakaramdam ng totoo o hindi. So the harvest of the earth, ito magaganap sa mundo. The angel swung his sickle
yung sickle? Haras. On the earth, gathered its grapes and threw them in the great winepress of God's wrath. They were trampled in the winepress outside the city. Yung mga tao daw ay i-harvest at itatapon sa galit at puot, sa pisaan ng galit at puot ng Diyos, at doon aapakan sila sa winepress, sa paggawaan ng alak. And the blood flowed out of the press, rising as high as the horses. Alam niyo yung bridles? Yung apakan, yung prinuhan ng kabayo? Ganon kataas ang dugo at tatakbo ang dugo ng 1,600 stadia or 300 kilometers. Imagine ang dugo na titigis. 300 kilometers. Tapos ang kapal ng dugo. Ibig sabihin, marami talaga ang maiiwan at papatayin. Pray na hindi ka kasama doon. Hallelujah. Revelation 7:9. And there before me was a great multitude, no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. These are they who come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Kung hindi sila activated ngayon bilang mga Kristiyano, doon ay sisikapin nila na ipagtanggol o ipaglaban si Kristo sa kanilang buhay, maging sa harap ng kamatayan. Hintayin niyo ba yun? O ngayon na? May panahon ba kayo? Yan ang tanong. So, sa panahon ng Antichrist, ibubuhos ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos. Anong mararanasan ng mga maiiwan? Wala na ang 144,000? Wala na ang multitude? Ito ay para naman sa mga nagtatatak. Ano nakikita dito? Ugly and painful sores. Mga bukol sa katawan ng tao. Pag tinagalog natin, pangit o nakakatakot na mga bukol. Siguro may bukol na malaki, may bukol na maliit. Nakita kayo ng sakit yun na ang buong katawan ng tao may bukol? Sakit yun eh. Bakit magkakasakit? Kasi yung lithium battery doon sa loob ng microchip ay sumasabog. At ang dugo at ito ay malo sa dugo at magkakaroon ng poison at magkakaroon ng sores. Pangalawa, magiging dugo ang mga dagat at mamatay ang lahat ng sea creatures. Hindi na makakatikim ang tao ng isda, alimasag, o ano-ano man mga pagkain dagat, wala na. Kasi dudugo ang dagat na parang dugo ng patay na tao. Nakita kayo ng dugo ng patay na tao? Itim, na mabaho. Springs of water became blood. Dugo din. No? Doon sa tubigan nila, Pastor Berhil, paglabas na, pagdating na Antichrist, yung tubig na malinaw, na masarap inumin, magiging kulay dugo. And then, tapos, and they were served by the intense heat. Paglabas ng tao, ang init doon siguro mga 100 degrees Fahrenheit. At masusunog ang balat ng tao. Pero, susumpain pa rin nila ang Diyos. Di ba? Ngayon, sabi ng iba, pwede na magluto ng itlog sa bubong pag summer. Sa sobrang init. At magkaroon ng matinding darkness, kadiliman, na kahit magdala sila ng sulo or LED, ay magkakabanggaan pa rin sila. Sabi, no? Ito yung masumpa sa Egypt. At matutuyo ang Euphrates River. Ngayon, natutuyo na.
Pero hindi yan gawa ng kalikasan. Gawa ng tao yan. At totally, kapag ito'y natuyo na, dadaan doon ang 200 million na mga sundalo galing sa silangan. Sa Asia. Mga hari ay dadaan doon. Baka magkakaisa na ang China at Pilipinas. Number 7, the destruction of the Vatican City and the great earthquake that every island will fled away. Sa kayo makuha, makikita pa ang Pilipinas, 7,461 islands. Kapag tumalsik ang mga pulo, saan kayo pupulutin ng Rizal? No? Hallelujah. Ito po yung mangyayari sa panahon ng Antichrist. So ano mangyayari? Armageddon, the last of the Antichrist and the false prophet. After 3.5 years, sabi na nating Panginoon, for I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rebuilt, and the woman ravished, or raped, and the half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Tatawagin silang remnants. So Revelation 19:19, and I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered to make war against him that sat on that horse and against his army. Tingnan niyo si Zechariah ang nakakita ng Revelation 19, verse 19. Layo, no? Hallelujah. At received with which deceived them, and have received the mark of the beast, and then and them that worship his image. Then both were cast out in the lake of fire, burning with brimstone. So may lake of fire, final judgment. Hindi po yung impyerno. Galing sa impyerno, ihatatapon sa dagat-dagatang apoy. At doon, ipipurify yung mga makasalanan for a million or millions of years, parang kanilang kaluluwa ay malinis muli at maghihiwalay na ang espiritu at ang kaluluwa. Amen? So sa Zechariah 12:8-10, in that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem. Bababa tayo at makipaglaban. And he that is feeble among them on that day shall be as David. Tingnan mo ang pinakamahina sa Israel sa panahon na yon ay parang si David. Ano awit ng mga babae? Si Saul ay pumapatay ng 100. Si David ay pumapatay ng 1,000. Amen? And the house of David shall be as God. Wow! Sino ang sambahayan ni David? Ang Huda, ang mga Hudyo. Hindi po ang mga Israelites, yung 10 tribes, wala na. Kundi ang mga Hudyo ay maging parang Diyos. Sila ngayon ay tinutuya, sila ngayon ay binabato, pinapatay, pero darating ang araw na sila ay maging parang Diyos. As the angel of the Lord before Him. At dito sila born again sa verse 10 and 12. And I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication. Ang Israel ngayon bulag. Bakit? Kasi nasa atin ang liwanag. As long as nandito pa ang Holy Spirit sa atin, mananatili silang bulag. Pero kapag inagaw na tayo sa kalangitan kasama ng Panginoon, ang Espiritu Santo ay babalik sa kanila at matupad na ang 70 weeks of Daniel. Amen. Hallelujah. And that they shall look upon me, whom they pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. At mag-iiyak sila at naninigati na kagaya ng namatayan ng isang unang anak. And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein will be cut off and die. Meron mo?
O ang population ng Israel ay kagaya natin, nasa 112 something million, 2/3 ang papatayin. Ang magtitira lang Panginoon ng 1/3. At yan, doon magsisimula ang pagpaparami ng mga Hudyo sa loob ng 1,000 taon sa kaharian na ng Diyos. Amen? At sabi doon, ang madatnan ng Panginoon sa Jerusalem ay banal. At sila yung hindi na makaranas ng kamatayan. Revelation 19, 11, 16, ito na po yung pagbaba natin kasama ang Panginoon. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he sat upon him, was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. His name is called the Word of God. Who is the Word of God? It is Christ. Who is the Son of Mary? Jesus Christ. Hallelujah. And who is Jesus? The name of the Father. Hallelujah. Okay, so that is the end of everything for the last 3.5 years. Sabi dito, sa handwriting on the wall, because if your spirit still an intellectual conception, you are earthbound. Kapag daw ang iyong kaisipan ay matalino pa sa Diyos, o mas matalino ka pa sa salita ng Diyos, you are earthbound. Ika'y tagalupa. But the Spirit of God that come out of heaven comes into your heart and gives you the Holy Spirit in you. When that tribulation comes, the Spirit goes back to its Maker and you go with it. Naintindihan niyo? Kapag daw ang banal na Espiritu ay pumasok sa inyong puso, pagdating ng kapigatian, ng matinding kapigatian, babalik ang banal na Espiritu Santo na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Sino kasama? Sino kasama? Tayo! Mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Glory to God.